Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Resalie Umalay, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pinaigting ng PNP Special Action Force ang kanilang kahandaan sa disaster preparedness and response upang mapabilis na makatugon ang mga komunidad na maapektuhan sa kalamidad. Patrolwoman Cherilyn Kalumpita sa balita. Mas pinaigting ng Special Action Force ang disaster preparedness at response capabilities nito bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo at iba pang kalamidad. Nitong Lunes, formal na binuksan ng unit ang 5-day seminar on disaster preparedness and search and rescue operation upang higit pang mapaunlad ang kaalaman at kasanayan ng mga personnel sa search and rescue and emergency response. Kasabay nito, sinisiguro ng SAF ang kandaan ng matauhan, rescue equipment, vehicles at communication systems na maaaring agad na i-deploy sa panahon ng sakuna. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at paghahanda, nananatiling handa ang SAF bago ang sakuna, mabilis sa pagtugon at maaasahan sa oras ng pangangailangan. At mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna. Ako ang inyong PNN correspondent patrolwoman Cherilyn Kalumpita. Nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng PNP Special Action Force upang tulungan ang isang buntis na na-stranded sa gitna ng rumaragasang baha. Yan ang balitang muling tinutukan ni Patrolwoman Cherilyn Kalumpita. Sa gitna ng malakas na bagyong nagdulot ng matinding pag-ulan at rumaragasang baha, isang buntis na nasa labor ang nailigtas ng 72nd Special Action Company, 7th Special Action Battalion noong August 9, 2026. Bandang alas 11 ng umaga habang nagsasagawa ng foot monitoring ang mga SAP troopers. Sa pangunguna ni Police Captain Roderick Palco, humingi ng tulong si Mrs. Vilma Desierto para sa kanyang anak, na si Miss Janelle Alexa Desierto, na nangangailangan ng agarang medical assistance. Ngunit hindi na madaanan ang tulay mula sa Sitio San Jose papuntang Sitio Kaisaka dahil halos dibdib na ang lalim ng rumaragasang tubig. Agad na nakipag-ugnayan ng mga sub-trooper sa barangay hall upang makapag-abang ang ambulansya sa kabilang bahagi ng tulay. Gamit ang spine board, maingat nilang binuhat at itinawid si Miss Desierto sa gitna ng malakas na agos. Katuwang ang kanilang mga kasamahan at ilang residente. Matagumpay naman na naitawid ang pasyente at na-turn over sa medical responders para sa agarang atensyon. Para sa SAF, ang insidenteng ito ay patunay ng kanilang kahandaan sa disaster response ay mahalagang bahagi ng kanilang serbisyo sa komunidad. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, Acting Director SAF, patuloy ang pagsasagawa ng preparedness drills at simulation exercises upang mapanatiling handa ang mga tauhan sa anumang emergency.
At mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna. Ako ang inyong PNN correspondent patrolwoman Sherilyn Kalumpita. Nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Naghatid ng tulong at pag-asa ang Project Aruga ng Naga City Police Office sa dalawang mag-aaral sa Naga City bilang bahagi ng programa nitong naglalayong suportahan ang kabataan. Narito ang balitang tinutukan ni Police Corporal Carlo Mariano. Sa ilalim ng Project Aruga, aking hikahos, tabangan tanganing sa pag-eskwela makapagtapos, patuloy na sinusuportahan ng Police Station 1 ng Naga City Police Office ang mga scholar na sina Natalia Bianca Francisco at Reyna Bata Rodriguez. Lingguhan silang binibigyan ng school allowance, food packs at iba pang kinakailangang suporta upang makatulong sa kanilang pag-aaral bilang mga high school student. Lubos naman ang pasasalamat ng kanilang mga pamilya sa tulong na kanilang natatanggap. Layunin ng Project Aruga na matulungan ang mga kabataan na mapagpatuloy ang kanilang pag-aaral, maabot ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Mula sa Naga City Police Office, ako po si Police Corporal Carlo D. Mariano, nag-ulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ng mga tauhan ng pulisya ang isang top 8 provincial most wanted person na nahaharap sa kasong child abuse sa Agusan del Norte. Police Staff Sergeant Iris Joy Laureto, ibalita mo. Matagumpay na inaresto ng mga tauhan ng 2nd ADN PMFC kasama ang Cabadbaran City Component Police Station ang Provincial Top 8 Most Wanted Person ng Cabadbaran City, Agusan del Norte noong August 10, 2026. Kinilala ni Police Colonel Roel M. Cagapi, Provincial Director ng ADN PPO, ang naarestong individual na si alias Bato, 43 years old, lalaki, residente ng Barangay Antonio Luna, Cabadbaran City, Agusan del Norte. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court, 10th Judicial Region, Branch 34, Cabadbaran City, Agusan del Norte na may petsang August 6, 2026 para sa dalawang kaso ng paglabag sa Section 5 Republic Act No. 7610. Ang mga kaso ay nakadokumento sa Criminal Case No. CR-2026-337 at CR-2026-338 na may inirekomendang piyansa na 200,000 piso. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect para harapin ang naturang kaso. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN News Correspondent, Police Staff Sergeant Iris Joy Laureto, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Arestado ng mga tauhan ng pulisya ang top 5 provincial most wanted person na naharap sa kasong murder sa Santa Maria Isabela. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Maria Senyora Agbuya. Arestado ang top 5 provincial most wanted person sa kasong murder sa Barangay Poblacion 3, Santa Maria Isabela, nito lamang ika-13 ng Agosto, taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Tom, 49 anyos, residente ng Barangay Kinagabian, Santa Maria Isabela. Sinagawa ang operasyon ng tracker team ng Santa Maria Police Station, katuwang ang PIU IPPO, PIT Isabela West, RIU2 at RID2 para sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Pinuri naman ni Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, sa matagumpay na operasyon ng mga operatiba. Aniya, patuloy na paigtingin ng kapulisan ng pagtugis sa mga wanted persons upang mahitid ang katarungan sa bawat isa. Mula rito sa lalawigan ng Isabela, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Senyora Agbuya. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Aktibong nakibahagi ang Baguio City Police Office sa isinagawang relief operations para sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad sa Gisad, Sorong, Baguio City. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Grace Bulangin. Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng Baguio City Police Office Mobile Patrol Unit sa mga pamilyang naapektuhan ng landslide sa Gisad, Surong sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Denver P. Guzman. Aktibong nakikibahagi ang mga tauhan ng Mobile Patrol Unit sa mga relief operations sa pamamagitan ng pagtulong sa paglilipat at pagdadala ng mga nailigtas na kagamitan at ari-arian ng mga apektadong residente. Tumulong din ang grupo sa paghahatid ng mga relief goods sa mga evacuation center upang matiyak na agad na makakarating ang mga pangunahing pangangailangan sa mga evacuees. Bukod dito, naglaan din ng dagdag na manpower ang Mobile Patrol Unit upang tumulong sa mga apektadong residente at sa patuloy na operasyon ng pagtugon sa sakuna. Sa panahon ng krisis, patuloy na ipinapakita ng mga kapulisan ang kanilang malasakit at dedikasyon sa serbisyo sa pamamagitan ng pagkakaisa, bayanihan at pagtutulungan, sama-samang hinaharap ang mga hamon upang makatulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Sa panahon ng pangangailangan, ang kapulisan ay patuloy na nakikiisa, tumutugon at naglilingkod. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Grace Bulangan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melanchon C. Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Resalie Umalay, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng bata, kapag taguyod ng Balitang Pulis.